chuchucho na addictus benedictus, hindi ka natin alam. Nag-a-addict pa rin yung ulol na pari na yan eh. Nakalagay sa AFP kasi si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga dilawan magaling sa ganyan. Kung isa ho kayo sa nakakakilala dito sa pari na ito, mga kapatid, para ho sa inyo ang video na ito. Kasi nga dito, alam naman ho natin, kay BP Sara pa lamang ho, galit na yan. Dito rin ho sa kanyang video, papakita din ho natin, mga kapatid, kung gaano siya sumasabog sa mga Duterte. Bakit ho natin sumasabog sa Duterte? Kasi mga kapatid, ito hong pari na ito, aminado ho siya na gumagamit ho siya ng paborito ni Marcos Jr. Ano pa nga ho ba? Isa rin ho siyang addictus benedictus. Ayan nga mga kapatid, pakinggan ho natin. Tingnan nyo ho panoorin ho natin itong kanyang video. Tapos ho, isusunod ho natin itong picture dito sa ating kanan. Ayan mga kapatid. Tapos ay papanoorin muna ho natin mga kapatid. Nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya eh. O di ba? Makikita ho talaga natin mga ka-update na itong si paring Flaviano, sumasabog ho talaga yung dugo sa mga Duterte. Bakit to? Bakit hindi ho sasabog yung dugo niya? Unang-una ho kasi sa lahat. Kasi itong mga Duterte, mga ka-update, may alam na po natin yan, may pagkaberdugo pagdating sa mga katulad ho na itong taong ito. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng Coca-Cola, yung mga kriminal, hindi ho sinasanto ng mga Duterte yan. Kaya kay Pangulong Duterte pa lamang ho kay FPRRD, kumukulo na ho yung dugo niya. Kumukulo na ho siya. Ginisa pa nga ho yun sa Senado ni Senator Bato eh. Gano'n ka na ho katagal gumagamit ng ganyan? 15 years. 15 years ho siyang gumagamit, seminarista pa lang. Kaya galit na galit ho yan sa mga Duterte. No, lalong-lalo na namuno si Pangulong Duterte. Namumutok ho yung ugat niyan sa ulo. Siyempre meron hong maninita sa kanya. Ganyan. Galit sa mga adik si Pangulong Duterte. Ganyan din ho yung si BP Sara. Kasunod na ho yan ni Tatay Digong. Na panigurado, lilinisin niya na naman ho itong gobyerno. Katulad ng ginawa ng kanyang tatay. Diba? Mga update, basahin ho natin na to. Kasi kulong-kulo ho talaga yung dugo niya sa mga Duterte. Yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Walang politika dito bilang pari, simbahan. Proud na proud pa siyang pari pero galit sa mga kapdita. Yung naglilinis sa mga, alam niyo na, yung gumagamit. Pero dito kay Marcos Jr. na gumagamit na, nagnanakaw pa, hindi ho siya nagagalit. Gusto niya kasi mga kapdita, yung mga kamukha niya, yung mga, ka-level ho niya. Pero pag galit sa mga adik, galit sa magnanakaw, ayun ho, bash ho siya dyan. Katulad ni BP Sara, tingnan niya. Hindi ho gumagamit, hindi nagnanakaw, pero sino yung binabanatan niya? Si BP Sara, yung 125 million confidential funds, hindi ho sila makamove on dyan. Bakit to? Kasi nga ho, ayaw nilang lumukulok bilang presidente yan by the year 2028. Kasi nga ho, lilinisin ni BP Sara yung mga, alam nyo na, yung mga paboritong gumagamit ng kung ano-ano dyan sa daan. Yung iba pala nasa simbahan. Tapos nagmamalinis siya. Porket pare ka ngayon, nagmamalinis ka na. Isipin mo, 15 years ho siyang gumagamit, mga ka-update. Seminarista pa lamang ho siya, gumagamit na. Gumagamit na ho siya. Kaya galit na galit, namumutok yung ulo niya sa mga Duterte. Kasi yung mga Duterte, galit sa mga katulad ho niya. Isipin nyo kay Pangulong Duterte palang kumukulo ng dugo niya. Ngayon si BP Sara, matunog yung pangalan. Kahit hindi na humangampanya yan, by the year 2028 si BP Sara, otomatiko panalo yan sa taong bayan. Naniniwala ho ba kayo mga kabdik na kahit na hindi na mangampanya, etong si BP Sara, panigurado at panigurado, pag tumakbo yan, by the year 2028, bilang presidente, automatic panalo. Sigaw ng pulso ng bayan. Mga Duterte. Pag sinasabi ng mga Marcos, alam na ho yan. Ayaw na nila sa mga Marcos, mga magnanakaw. Isipin nyo yan, yung presidente natin, kung magnakaw, ang galing chap-chapin yung budget. Diba? Tapos hindi pa siya tapos mamuno bilang presidente, mga kabdi. Napamanya na niya dito kay Charis ng House of the Representatives. Yung alam naman po natin, yung kulang-kulang 51 billion insertion na nilabas
yung resibo ni Saldico. Nilabas na ho ni Saldico yung mga resibo, lahat ho ng mga kabalbalan na mag-aamang ito. Tapos itong pari na ito, hindi yan galit kay Marcos Jr. Bakit ito? Hindi ho natin alam kung pinopondohan niya o ano. Siya ho ang nakakaalam dyan. Pero tingin niyo ho ba mga kabdig? Tingin niyo lang ho Kasi lahat ho ng naninira kay VP Sara, hindi yan kontra kay Marcos Jr. Kinakain, hinihimod ho nila yung wet packs ni BBM. Bakit ito? Pera-pera ho. Ang usapin dito mga kabdig, hindi ho nila mahuhututan itong si VP Sara dahil alam nila hindi nagnanakaw yan. Saan ho sila kakampi dyan? Sa mga magnanakaw, saan? Nasaan ba yung mga magnanakaw? Alam nyo na ho yan. Diba? Kaya galit na galit itong mga taong ito, kay VP Sara dahil wala ho silang mahuhutot at higit sa lahat, ayaw nilang palukulugin sa 2028 kasi nga lilinisin ho ni VP Sara na ngayon kung paano naglinis si Pangulong Duterte noon. Ganyan na ganyan ho yan. Perdugo ho yan sa mga, alam nyo na, addictus benedictus, tsaka yung mga magnanakaw, kriminal. Pero kung mabait ka naman, tingin mo ba, babanatan ka ng mga Duterte? Hindi. Nagseserbisyo ng tama, nagmamahal sa kanilang kapwa. Pero oras na gumawa ka ng hindi kaaya-aya sa kapwa mo, kaya nga yung mga grapist noon, mga kapatid, yung mga alam nyo na, yung kabataan, mga matatanda, wala akong pinipili dahil mga nakahit-hit to Nung lumuklok si Pangulong Duterte, natakot ho lahat. O tingnan nyo ngayon, naglipahan na naman yung mga kriminal. Kahit sa nagbibigayan, tanghalin tapat, may araw, sa gilid ng kalsada, nagsisilabas na ho yung lahat ng mga kamukha ho ni Marcos Jr. Wala na hong bawal-bawal ngayon, sasabihin ho nila. May drug war, pero nalilinis nila lang, walang pinapatay. Wala ho silang napatunayan. Wala ho silang nalilinis, mga kapatid. Naniniwala ho ba kayo na sa ilang barangay, drug-free na? Siguro yung ibig sabihin ho ng drug-free na itong admin ni Marcos Jr., libre kang gumamit ng, alam nyo na, yun ho siguro yung tinutukoy nila, hindi yung wala ng shabu. Di ba? Yun ho siguro yung tukoy nila, dyan sa drug-free. Kaya mga kapatid, pagkikinggan ho natin, etong si Miss Maharlika, dito, puputok ang dugo nyo sa mga bumabanat kay BP Sara. Ay mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, so like, sa share, sa subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Rep na rin ho tayo dito. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Flaviano Villanueva. Alright? So alam naman ninyo na ito ay aminadong 15 years na nagpupulburon o nag-a-addictus. So 'di ba kaya galit na galit kay Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte dahil nga tinutugis ni Pangulong Duterte ang mga addictus katulad nitong si Flaviano. Ngayon, hindi natin alam, mga kababayan, itong taong ito ay bata pa lang, sinunog na. Okay? Bata pa lang siya, sinunog na yung jutak niya ng ipinagbabawal na gamot. Tsaka isa pa mga kabdita, sa isipin nyo kung gaano katagal siyang gumagamit. Kaya panigurado at panigurado, kahit na hindi na ho gumagamit ngayon, o hindi na kung gumagamit pa, nalulusaw na ho yung utak niya. May damage na yung utak niyan mga kabdit. Isipin nyo nga si Marcos Jr., lagi hong humingiwi. Tapos yung sa DTI, yung babaeng nagsabing 500 pesos, may noche buena ka na. Ngiwi na din ho ng ngiwi yan, no? May video ko yung mga yan sasabihin nyo, yung 15 years kang gumagamit, wala pang damage yung utak mo. Imposible ho yan, mga kapatid. Kaya panigurado at panigurado, kung kahit na hindi na siya gumagamit, o kung gumagamit pa ho siya, siya yung nakakaalam niyan, may damage na ho yung utak niyan. Kaya tignan nyo yung galit niya sa mga Duterte. Simula sa tatay hanggang sa anak ng Duterte, mga kapatid, pumuputok ho yung ugat niya. Kasi nga ho, yung mga Duterte hindi gumagamit. Ano ang ginagawa ng mga Duterte? Berdugo yung mga yan, mga kapatid, pagdating sa mga taong malaki yung kasalanan sa mga tao. Mga magnanakaw, mga kriminal, lalong-lalo na ho yung mga mapang-abuso sa kababaihan. Isa pa, itong mga kapatid yung paborito ni Marcos Jr. Yan ho yung kinagagalit, kinapuputok ng dugo ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong. Kaya nung siya na yung lumuklok, natakot ho lahat mga kapatid. Maraming nagbago.
Kahit sigurado tayo mga kabdita, dyan sa barangay nyo, imposibleng walang natakot kay Tatay Digong. Lahat ho mga kabdit, buong Pilipinas. Kung siya lang yung namumuno mga kabdit, siguro, etong ating mga kababayan, papayag pa ho eh. Mag-add pa ho tayo ng another 20 years, mamuno si Tatay Digong, tapos hindi pa siya matanda. Tingin niyo ho ba hindi papayag yung mga Pilipino? Kaya nga ho, isa ho si Tatay Digong sa pinangalanang The Punisher. Ano ho ba yung The Punisher mga kabdito? Papakita ho natin sa inyo. Ito nga mga kabdito, papakita lang ho natin yung litrato ni Tatay Digong. Ayan o, time, The Punisher. O, di ba? Ganyan ho nire-respeto yung pamumuno ng Duterte. Hindi lang ho yan. Ito, sa kaliwa natin mga kabdito, basahin na lang ho natin ito para mas maganda ho kasi nagkikita natin. Rise of the Strongman. Ano hong ibig sabihin yan mga kabdito? Ibig sabihin ho niyan, simula na muno si Tatay Digong, para ho kasi siyang isang mabos. Ano kung mabos? Parang mga mafia, mga kabdit na naglilinis ng kung ano-ano. Parang ganyan ho yung pinapakita sa kanya. Rise of the strong man. Strong leader. May ganyan ho ba si Marcos Jr.? Tanong ko lang ho sa inyo. Meron ho ba? Wala ho siyang ganyan mga kabdit. Si Marcos Jr., isa ho siyang katawa-tawa. Katawa-tawang leader lang ho yan mga kabdit. Hindi ho katulad ni Tatay Digong. Ayun ho, kasama niya po sino yun? Kasama niya si Vladimir Putin. Isa pa hong, ayan, kilala din naman ho natin yan, mga kapatid. Diba? Vladimir Putin na ho yan, kasama niya ho sa litrato. Itong si Vladimir Putin, mga kapatid, saludo yan kay Pangulong Duterte. Kinakamayan. Yung si Xi Jinping, mga kapatid, nakita naman ho natin kung paano irespeto si Tatay Digong. Yung Amerika, kung paano irespeto si Tatay Digong. Tapos sasabihin ng mga, ito yung mga, alam niyo na, yung makakaliwa, pinklawan, dilawan, na kampi tayo sa mga China. Hindi ho ganun si Tatay Digong. Pinapakita ng ho niya, mga kabdig, na hindi ho tayo nakikipag-away ng basta-basta. Pero oras na bastusin ho tayo, sabi ni Tatay Digong ho yan, mga kabdig, ilalaban ho tayo. Ayaw ho niyang binabastos yung Pilipinas. Pinapakita niya ho, karespe-respeto itong ating bansa. Pero ngayon, ano hong ginawa ni Marcos Jr. sa pamumuno niya? Tanong ko lang ho. Ginawa niya hong katawa-tawa yung mga Pilipino. Tourist spot ho tayo dati sa pamumuno ni Tatay Digong. Pero ngayon, touristless na ho tayo mga kabdi. Wala na masyadong bumibisita dito dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Yung mga kriminal, pati mga foreigner ho, hindi ho nila pinapatawad. Pinapatulan din ho yung mga foreigner. Sino pa hong pupuntang mga turista dito mga kabdi? Kung mismong ating bansa na nire-respeto ng mga turista noon, ngayon, kabastos-bastos na ho. Dahil nga sa pamumuno ng isang leader, makikita mo yung isang bansa kung paano mamuno sa kanya nasasakupan. Itong leader kasi mga kabdit, siya huwin namumuno. Alam naman ho natin. Tignan mo, sa pamumuno ni Marcos Jr., katawa-tawa ng tayo. Pero nung si Tatay Digong, ay nasa magazine pa ho yan. Kahit i-search nyo pa ho yan mga kabdit. Rise of the Strongman. Makikita nyo ho si Tatay Digong. Nakalitrato kasama yan. Si Vladimir Putin. Ganyan ho karespeto si Tatay Digong. Kaya itong pari na ito, mga kabdit, galit na galit sa mga Duterte kasi nga ako sumusugpo ng, alam nyo na, Adictus Benedictus. Diba? Kaya galit na galit po sila sa ating Tatay Digong, mga kabdit. Alright? Tapos nag-pretend na kesyo nagbagong buhay daw. Ngayon, mga kababayan, from 2016 to 2022 nga, ay kumalaban sa gobyerno dahil sa ginawa ng Pangulo Duterte na kontralaban sa mga polboronic, okay, o mga polboronista, diba? Kasi ito ay pare, hindi nga natin alam, kasama na yung mga seminarista, sila ay nagpupolboron ng bonggang-bongga. Kaya naman, ang ginagawa nila ngayon bilang ganti sa mga Duterte ay nakikipagsabuatan sa bangag administrasyon. Imagine mo, upon research, nakita ko, inawardan pa pala ito ng Ramon Magsaysay Award, chuchu. Imagine mo isang adictus. Inawardan bilang pagkilala daw sa serbisyo para sa apektado ng pulburon at sa karapatang pantao. Diba? Itong mga ganitong klaseng tao na ito, na lumalaban daw, nagbagong buhay, kontra droga, eklabush, pero si mga junior,
pulburonic to the highest level ay wala silang what? Wala silang apila, wala silang pagtitipon o pagpoprotesta. Pero ngayon, ayan, sabi ko naman sa inyo, yung mga paring pulburonista na yung mga putang ng pari na yan. Di ba? May mga pulburonista lang naman ay nakikisabwatan sa isang pulburonista din ninyong gobyerno. Okay, ang inyong presidente. Di ba, nagtangkas-takas sila ng kadyotahang, mga dokumento, mga ebidensya na laban kay Inday Sara. Hindi nga natin alam, yung mga papel na yun, blanco, sabi nga natin, baka yung mga pinapirmahan ng mga putang, mga alpotera ay nandoon. Di ba? Yung mga alpotera, ng mga bigatla, baka nandoon na yung mga pinirmahan yung mga hita at binitbit na ng mga pulburonista. Kaya mag-ingat kayo. Okay? Ang problema kasi, okay, awardan pa sila, optics pa sila, tapos nakita ko sa Associated Press, naka-report pa yung award nitong paring pulburonista. I think ito yung kailangan i-improve ng mga nakapaligid kay Inday Sara, na sana meron din kayong publicist na kung saan, meron kayong connect sa international para i-publish yung mga mabuting ginagawa ni Inday Sara. Na-gets nyo? Hindi lang puro dapat, yung mga nakadikit kay Inday, mga alpot. Alam mo yung mga alpot na ito, kung talagang gusto nila i-promote si Inday Sara, okay? Yung mga nakikinabang kay Inday Sara, sa pangalan niya and everything, dapat i-promote kung paano not really gumanda, dahil alam naman natin na maganda ang image ni VP Sara at ang kanyang track record when it comes sa mga Filipino. Pero kailangan, nasa tayo ngayon, short video lang tayo ngayon. Pero kailangan na talagang yung network, yung network, yung ginagawa ni Sara, palaganapin international. Ito yung nakikita ko, ito yung kulang sa mga nasa likod ni Inday. Kasi ang ginagawa ng, alam nyo, yung mainstream media, international, pera-pera lang lahat yan. Okay? Pera-pera lang lahat. So whether bigyan mo sila ng feed, mabuti, o maganda, tatanggapin nila yan. Mag-agree ba kayo? So yun yung nakikita ko. Kasi nagulat ako, ba't rin magsaysay award nasa AFP? Nitong paring drogista? Yes, Wendell G. Merry Christmas sa inyo lahat. Okay? Etong drug pulburonic, di ba? Nasa international news. Pero kay Inday, anong nakasulat? Puro kasamaan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi binabayaran yung mga, it's nababayaran mo para para ipabanghin kay. Ang lacking, kasi bakit ko alam yan? Alam niyo yung LA Times, New York Times, bago ka maisulat yan, let's say for example, okay, I will tell you something based on experience. Okay, kasi ang lawyer ko, ngayon, ang sinasabi ko, itong mga putang ng mga kawatan dito sa gobyerno ni Bangag, like yung mga kumaso sa akin, sila Liza Tanas, bago mo pala maipapublish yan, kailangan gumawa ka ng publicist. At kailangan mo talagang magbayad sa kanila. You know, how much is the retainer's fee? Kung di ako nagkakamali, $10,000. Sabi ko, why should I do that? I don't have $10,000 for the publicist para i-publish ko lang yung pagnanakaw ng mga bangag. But with Inday Sara, it's a different story. Kasi we have, you guys have budget. Meron namang budget yan eh. Diba? Tsaka $10,000, maliit lang yan. Kalating milyon, nagdo-donate na si Inday ng sarili niyang pera. Yun yung nakikita ko habang binabasa ko itong mga hayop na ito, na yung magsa-isa award, chuchu-chuchu, na addictus benedictus, hindi ka natin alam. Nag-a-addict pa rin yung ulol na pari na yan eh. Nakalagay sa AFP kasi si Liza Tanas, si Bangag, ang mga dilawan magaling sa ganyan. Yung kanilang kasamaan, yung kanilang kasinungalingan, ay inilalagay nila sa international media. Whereas, yung kay Inday Sara, yung mga mabuti niyang gawa,
tabunan, tayo lang na nakakaalam na Filipino. Pero syempre, add-ons pa rin yan, advantage pa rin yan kung mailalagay tayo sa mga leading newspapers or sa leading, not only newspapers, kasi syempre, ang newspapers ngayon ay yung mga media ngayon or digital na. Meaning, kung nasa newspaper yan, nasa digital copy yan. Mababasa yan sa mga websites, YouTube, reports. Di ba? Kasi ganyan naman yung ganyan naman kung gusto mo may ipalathala ka, magbabayad ka, di ba? Kaysa naman yung mga ginagamit ng mga negosyante, na mga huklubang matatanda na mapasok sa bilat ni Alap-Apon, okay, ng utang yan, ibayad nyo dyan sa bilat niya na wala namang naitutulong. Okay, kayo sana, dahil kayo lang naman nandyan, ibayad nyo na lang yan sa publicist. Yan ang advice ko sa iyo. Sa inyo, ibayad nyo sa publicist dahil tanga kayo Okay, ang alam nyo lang, pumasok sa bilat na Alap-Apon. Okay? O di ba naman kayo tanga, kung gusto nyo talagang lalong makilala si Inday, alam natin, kilala na ang mga Duterte International. Pagdating sa ating mga Filipinos lalo na. But the problem, itong mga media na ito, dahil wala siguro, ito lang yung observation ko. Dahil walang publicist si Inday, I'm not sure. Kasi kung merong publicist si Inday, na-report lagi yung mga magaganda niya. You need to spend. Bago kayo mag-spend dyan sa pagbabayad sa mga Pocahontas. Okay? Bago kayo mag-spend dyan sa mga vlogger na mga pariwara, okay, na mga haliparot, di ba? You spend that money sa Publicist International. Believe me. Kung gusto yung tulungan si Sarah. Kasi si Sarah hindi na gagawin yan Nawala ang lahitad niya. Andyan pa ba ako? So ngayon, mga kababayan, ito yung nakikita kong kulang sa mga supporters ni Inday Sara na mayroon talagang sinasabing tawag dito. Ano ba to? Okay. Sige. Alright. Ha? Okay. Okay na. Nagorgor daw tayo. So, kesa ito kayo mga matandang mukluban na nakinabang naman ng panahon ni Pangulong Duterte at ngayon, nag-iintay kayo na si Inday Sara, ano yan? Add Q&A sticker, talk to yourself out loud. Ano ibig sabihin? Try natin to. Talk to yourself out loud. Ano? Talk to yourself, huwag na yan, talk to yourself out loud na yan. Huwag na yan. Huwag na tayo mag-talk to, it's not about myself. Ida-drag natin to. Nieta. Drag here to end. Ano ba yan? Reset. Nakikita niyo ba yan? Yung ano na yan? Talk to yourself out loud. Maalindog na nga lang, susulatan ko to. Bakit may lumabas yan? Napindot ko kasi. Ay, ako. Napapanood niyo ba ako? Okay. Start daw. Okay. Drag here to end. Okay. May nakikita ba kayo parang sticker na tatakpan niya yung face lock ko? Okay, mo na natatakpan ba yung mukha ko, mga hitad? May nakikita ba kayong talk to yourself out loud na icon? Can you tell me, my darling? Can you say yes, yes, yes? Okay. Nasira tuloy yung momentum natin. Okay. Wala. Sige. So ako lang nakikita. So guni-guni ko lang to. So multo ito. Okay, ako lang nakakita. Alright, okay. That's okay. Ngayon, mga kababayan. Here we go. So, eto yung nakikita ko na grabe tirahin si Sara Duterte. Okay? Grabe nilang tirahin si Inday. Itong mga adiktos na nag-akusa, papailan ng kaso, lahat, patong-patong, si Remulla, si Lisa Tanas, lahat na. Pinagtutulungan na nila talaga ang mga Duterte. Sabi ko nga, hindi na ito bago, in-expose na natin to. Pero, yung mga supporters ni Sara sa Pilipinas, kung talagang gusto nyo, manalo tayo sa laban, manalo si Inday, manalo ang taong bayan, you have to do something. Hindi lang nagsip-sip-sip ngayon kay Sara, magperma-perma kayo dyan sa kaputahang, ano na yan, tay, mangi-scam kami, ganyan, o di ba naman kayo mga julul, okay? Dapat ang gawin ninyo, in-exert ninyong effort, you talk to international
publicist, then you expose, di ba, ibalita nyo with, i-relay ninyo sa inyong publicist with factual basis, katulad yan kay Zaldico. Kay Zaldico, mag-hire ka ng publicist, dear. Dahil may pera ka naman. How much is $10,000 sa'yo? Nakapagbayad ka nga ng, di kampanilyang law firm. Mag-hire ka to what? To air your story. May natutunan na naman kayo ngayong araw. Kasi ibang mga abogado kasi dyan na nakapaligid. Kung hindi tanga, hindi. Wala. Ang iniisip lang, pag nag-presidente si Inday, ganyan-ganyan, tawag dito, kung ano naman ang mga papakinabangan nila. Alam mo, ang mga nasa paligid naman ni Inday Sara, hindi ko naman nilalahat, na nag-expect sila na pag naupo si Inday Sara, ma-appoint sila, ganito, ganyan-ganyan, or sila naman ang magnanakaw, ganyan-ganyan. Kasi ganun yung politika eh. Kaya nga dapat si Inday talaga, pagdating ng panahon na siya yung maging presidente, alam ko na, marami siya natututunan sa labang ito. Gugurgurin niya na lahat. Wala yung sigurgurin, tagalin na kaagad kapag ginagamit. Hindi naman siya mabels yan, na hindi niya mararamdaman. Ang problema, ang lacking talaga dito, okay, Vice President siya eh. Hindi siya dapat, di ba? Hindi dapat pinoprotektahan siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi siya dapat napapaligiran ng mga cheap. When I say cheap, yung mga taong nagpapanggap na bumibika ka ang bilat sa mga masyondang makyoho. Ito naman mga masyondang makyoho, yung mga taong nakadikit dahil, in the past akala nila, in the past napakinabangan nila itong alpot na ito, then akala nila pag lapas ni Pangulong Duterte, di ba? Itong alpot na ito, dahil yun ang press release sa kanila eh. Ito si alpot na siya ang uuwian, mga ganyan-ganyan, di ba? May mga ganun silang kadramahan, uuwian. Di ba? Alam niyo naman ang mga istorya niyan. Yung alpot 12 anak. Umamin na ba siyang alpot siya? So, ang problema, ang nakikita natin dito, and I have to be honest here, ang mga nakapaligid kay Inday Sara na nag-aantay na maupo siya ay hindi nag-effort para protektahan siya. Kasi if I have the money, the capacity, okay, ako mismo mag-hire ng publicist para i-share sa kanila, let's say, yung statement ni Vice President Sara. Yung mga mere statements, yung mga press release ni Inday Sara, dapat yan nakalagay. Yung kay, tingnan mo si Bangag, tingnan mo si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas at si Bangag, magalingan sila dyan. Yung mga ginawan, magalingan sila dyan. Master na nila yan. Di ba? Sabi ko nga, yung award ditong paring ulol na to, na ilagay sa Associated Press. I don't know kung saan pang mga saan pang ibang mga, tawag dyan, ibang mga media companies. Pero si Inday, anong mga inilalagay? Although tayo, nakikita niyo naman, when you do survey sa buong mundo, nakamayagpag talaga si Inday Sara. Isa pa mga bida, hindi na nga ho kailangan magsalita niya itong si VP Sara para pabanguhin ho yung sarili niya o pabanguhin yung pangalan niya kasi nga alam naman ho ng milyong-milyong Pilipino kung sino yung mga naninira, kung sino-sino yung nagpapawagsak sa ekonomiya ng ating bansa. Walang iba kundi ang Pers family, kundi si Marcos Jr. Sila lang naman po yung sumisira sa ating bayan. Kaya tignan nyo ho kahit saan tayo magpunta, saan tayo magpa-interview ng mga ordinaryong Pilipino na katulad ho natin, kung sino mas gugustuhin nilang lumuklok, si Marcos Jr. o si Sara Duterte. Tanong lang ho natin. Wala nang sasagot na Marcos Jr. Kung may sasagot na, may mga taong walang prinsipyo na pinapabayaan o gustong-gusto nila na kajaming si Marcos Jr. Yan lang po yung mga taong yan. Kaya mga kabit, kung meron mo kayo naging reaction, opinion dito sa ating tinalakay ngayong araw, pag-usapan mo natin sa ating comment section. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.